So ngayon guys, punta kami sa doktor ni mama. Pa-check up lang namin. Papabasa lang namin yung result niya nung nakaraan. Ayan. Ano yan? Si Sayon. Say hi! Hi! Ayan, so actually malilate na nga kami doon sa doktor. Pero okay lang naman. Hindi pa naman ganun kalate talaga. Ganun talaga guys. Basta ako na kwento kung ano yung nangyayari. Nagpaganda pang nanay ko, oh. Sana magpaganda, ma? Diba? Nag-lipstick pa yan, nag-foundation pa yan. Dami kong uban, oh. Yan. Tara na, malilate na tayo. Yan, so alis na muna tayo. At ito pa palang isang batuta na to, kailangan palitan. Dili. Saan dede niyan? Dili, yan. Come on, bilis, bilis! Tara. Ready ka na? Ready ka nang tusukan ng swero? Ayaw na ayaw niya magpalagay ng swero eh. May trauma kasi to guys sa, sa injection. Ayan. So kahit before naman ayaw talaga ni mama magpalagay ng swero o magpakuha ng dugo. Kaya ayan. So guys, ito yung lugar namin sa bahay. Come on, sabay na kayo para hindi na maghinto dito. Ayan. So ito, sasakyan guys, ang dumi. Siguro bago na lang ako umalis siguro sa ako magpapa-car wash kasi ganun din naman. Madudumihan at madudumihan din yan dito. Ay, ako. Yeah guys, so yun, mamaya update ko kayo kung ano yung result ni mama. Bali guys, ayun, sila mama nandun na sa clinic ni Dr. Amador. So, isa-check up ulit si mama, titignan yung dugo niya siguro. Hindi ko alam eh, kasi yung kapatid ko lang talaga yung laging nagsasama dyan sa kanya. And yun nga guys, no, may problema kasi si mama sa tiyan. So, may sakit siya. Kaya sabi nga sa inyo, diba, isa rin sa dahilan kung bakit ako umuwi ng Pilipinas. Kasi, syempre gusto ko rin makita si mama na okay pa. Ayan, so far naman guys, okay pa rin naman si mama, no. Medyo nanghina lang din talaga kasi nga hindi masyadong kumakain. Tapos, pangalawa, limited na rin yung pagkain niya. Especially yung sugar niya guys, yun yung talagang everyday monitor namin siya. At dialysis, nag-ano na siya, tuturok na siya para sa kanyang sugar nga. At yun, minsan pa iba-iba, minsan pumapalo guys ng 500 yung sugar ni mama, kaya sobrang taas nun, no? Kaya nagugulat din yung doktor bakit butin kinakaya ni mama yung ganun kataas na sugar. Kaya nag-i-insulin na si mama, so once a day lang naman siya pag bago matulog. Ayan, so yun yung ginagawa sa kanya ngayon. At saka yun nga, minomonitor namin siya. At the same time, yan, talagang iwas din sa lahat ng mga bawal talaga. Especially nga pag may mga sugar, yan yung bawal sa kanya. At saka yung sobrang alap din. Ayan, so tingnan natin mamaya guys, no? And sabi ko sa kapatid ko, idalhin yung camera ko nga na maliit. Para marinig ko rin kung ano yung sabi ng doktor. Kung kamusta si mama. Ayan. Okay, so update na lang ulit tayo guys. Basta for the meantime guys, ito muna yung magiging vlog ko dito sa Pilipinas. Ayan, so habang nandito tayo, gusto kong silitin syempre yung time ko kay mama. Tsaka syempre si Sayon para makita din, makasama ni mama. No? So yun. Yeah? Okay? Approve? Yeah! Sige mamaya, paglabas mo siya. Ano yan? Hindi po sumasakit ang tiyan mo, Nay? Hindi po kayo nasusuka? Okay. Magana kumain naman? Mahina nga po to. Kasi walang lasa, walang asin. Kahit po meron kayong pampagana? Wala siyang gana. Nga malalim. Minsan ano lang, 3 kutsara, 4 ayaw na. Kaya nag-juicer na lang ako sa kanya, Dok, yung mga fruits at saka gulay.
Kailan po ba siya ulit, papa blood test? Takot yan, Dok, sa karayan. So yun guys, katatapos lang magpa-check up ni Mama. Ano, kailan daw ulit? December? Balik ka December? Ayun, babalik daw siya ng December. Teka lang, alam mo, gano'n ng gamot eh. Ha? Gamot? May kulang. So guys, dito ulit kami sa beach. Ayan, masarap kasi maglakad-lakad dito. Ayan, syempre para kay Mama din. Makalakad-lakad siya ng konti. Ayan, tingnan ko lang. Upo kayo dyan muna. Tingnan ko lang to. Meron dito. Yes sir. Ano to, boss? Calamares po. Magkano yung ganyan? 30 pesos po. Pwedeng painit yan? Opo, pwede po. Sige nga, tikman ko nga. Oy, may dynamite. May suka ka? Meron po sir sa gilid. Okay. Masarap dito tumambay pag mga ganitong oras. Yeah, wait mo ako dyan. Teka dito. Oh, yun guys. Tatapos lang namin magmerienda. Ayan, si Mama. Ano, masarap ba, Ma? Ayaw mo? Kaya konti lang namin kinain ni Mama na fries. Tsaka pinatanggal namin yung flavor niya. Kasi bawal din kay Mama, sobrang maalat talaga. Tapos yun, si Zion, na gustong gusto niya yung lumpia. Lumpiang toge. You want lumpia? Ha? So yun guys, ganitong buhay namin dito sa sa probinsya. So napakasimple lang. At yeah, sabi ko nga sa inyo kanina, pagka mga ganitong oras sobrang dami na tao. Ayan, sunod-sunod na yung dating ng mga estudyante, mga naka-uniform pa. Ayan. Di pa kami naglalakad ni Zion dito sa sa dagat. Gusto ko nga sa yeah, gusto ko nga sa umaga sana. So medyo lipong pa kami ni Zion sa sa oras dito sa Pilipinas. Kaya hindi kami masyadong makagising ng maaga. Ayan, so kunin mo natin itong gulaman natin. Ayan guys, yung mga estudyante enjoy na enjoy sa dagat, no? Yan ang kagandahan dito sa amin guys, no? Makikita mo yung sunset. Napakasimple ng buhay. Yan, tapos dun guys, actually dun sa area na yun, meron kaming pinupuntahan dyan yung ano ang island dyan ang pinupuntahan natin? Inasakan at saka Grace Island, no? Oo, yun guys, ganda dyan. Doon sa likod niyang bundok na yan, merong dalawang resort dyan. Yun nga lang, babangkain mo siya. Almost 2 hours ata ang biyahe dyan o 1.5. Hindi ko matandaan pero sobrang ganda talaga guys. Sobrang sulit kayo dyan. Sobrang sulit dyan guys pag pumunta talaga. Actually may vlog din ako dyan sa sa Inasakan na yan, pero matagal na. I think parang bago pa lang kami ni Emma nun, pumunta kami dyan. Kasama namin yung mga tropa niya. Oh, may ginutom na talaga yung anak ko, oh. Kusa nang kumukuha ng ng fries eh. Stick pa. Naka-stick pa, wag to, delikado to, delikado. Hold mo lang, pick ka lang diyan, dali. Ha? Pick ka lang, uwi na tayo maya-maya, madilim na, oh. Yeah. Uwi na tayo. Ayaw na, oh. Wag yan, suka yan. Uwi na tayo. Uwi na tayo. Kailangan alalayan. Payat-payat na. Hindi kumakain kasi. Kumain ka kasi, Ma. Kumain ka mamaya. Kain tayo. Okay, so tawid muna tayo. Saan ba yung pwesto natin, Ma, dati? Doon pa, no? Yun nga guys, nabanggit ko na sa vlog yan eh. May pwesto kami dati dito. Dito sa side na to. Yun yung time na pa lang, bago pa lang tong area na to, kasi pinaganda lang talaga to eh, tong lugar na to. Yeah. Dahil dyan may tinayo si Papa dyan na KTV bar. Yeah. Tapos ngayon kasi lahat ng mga KTV bar dyan guys, tinibag yan, nilipat nga dito, itong side na to. So dati dito dyan kami, tagal din namin dyan, parang 4 years din ata kami merong dyan, KTV bar. Yeah. So yun, uwi na muna tayo at si Zion ay nabusog. Papi ka mo.
Nabusog ka? Busog. Hindi kayo magkaintindihan dyan? Para sa upuan, hindi sila magkaintindihan. Pag-apat na yan, napalitan. Oh, EPA-L daw to. Aga pa naman. Si mama guys, oh. Tamad maligo, tamad kumain. Hindi ako mamaya kaaga-aga. Ang naramdaman mo? Wala. Payat, oh. Maligo ka dun. Mamaya kaaga-aga pa naman. Pwede mo muna siya ng barley. Oh, yun ang barley. Bago pagtapos na yun, yung kanyang bago siya magkain. Oh, di. Injectionan pa ako. Asa ba si Michelle? Hindi ko alam. Ayun lang kasi ang ginagawa sa akin ni Michelle. Barley daw? barley. Oh, yun. Sige, barley. Yan mong yelo. Parang alam mong gawin? Magtimpla lang man ang juice na yun. Oh, yun, sige. Oh, para makain na to. Yeah. So, andyan sa labas, mga malengke raw ata yun. Ayan guys, so bali dumating na yung brother ko. Nakarating lang. Nag-ano rin, nag-abra. Dumating lang siya kahapon. Galing Japan. Tapos, dumiretso na. Kinagabihan, sumakay na ng Roro. Tulog si Kate. Bagsak eh. Yung result mo, saan yung result ng ano mo? Doktor? Hindi siya lahat. Okay naman, di ba? Oo, okay. Ano na nga sinabihan na si Michelle na lagyan ng asing konti ang pagkain ko. Mababa yung sodium mo. Yan, sodium yun. Bago siya muna yung mag-ano sana, kailangan muna siya, mag-toothbrush muna siya pa. Ma, toothbrush ka raw. Ayun na. Yun nga, based dun sa result ni mama, okay naman. Kasi kinuna siya ng dugo. Last week ata yun na pinabasa namin sa doktor. Okay naman yung result niya. Ayun nga lang, medyo bumaba naman yung sodium niya. Kaya kailangan daw konting asin para umangat ng konti. Then, yun nga guys, no, yung sakit kasi ni mama. Actually, sabihin ko sa inyo, pancreas. So, yun yung sakit niya talaga, yung pancreas. Parang hindi na ata nag-work yung pancreas niya. So, isa sa mga dahilan yun kung bakit parang wala na siyang gana kumain. Tapos naninilaw siya, yung mata niya medyo naninilaw. Yeah, tapos yan, okay naman. So okay naman yung naging result. Yun nga lang talaga guys, sobrang hina kumain ni mama ngayon. Tapos paggabi, hindi rin masyado makatulog. Kasi pag nakikita ko siya, kasi katabi niya lang ako, dito lang ako nakahiga sa tabi niya. Kami ni Zion. Pag nakikita ko siya, pag umiihi ako, madaling araw, parang gising. Parang mababaw yung tulog niya, ganun. Kaya pinipilit namin talaga kumain kasi sabi namin magpalakas siya. Kasi hindi biro yung sakit niya na pancreas, no? Talagang yun. Medyo problema o medyo maselan yung sakit niya na yun. Tapos isa din, madali siya mahawa sa mga, let's say, mga ubo, seafood, ganyan. Kaya pag lumalabas kami, lagi siya naka-face mask. Yan. So, yeah, kailangan lang din. Tsaka guys, yung hindi dinadialysis, sorry. Inaano na siya. Tsaka yun guys, no? Bali, lagi tinitest yung dugo niya. Morning, lunch, tsaka sa gabi, minomonitor yung sugar niya. And, actually guys, umaabot ng 500 yung sugar ni mama. Sobrang taas. Kaya nagugulat yung doktor talaga. Buti kinakaya ni mama yung ganun kataas. Kaya talagang hindi namin siya pinapakain ng matatamis. Especially matatamis. At saka maalat. Yan. So, kailangan balance lang lagi. Then, after nun, ini-inject na siya guys para sa sugar niya, no? Insulin. Yan, nag-insulin na si mama once a night. Past 2 days, okay naman yung naging sugar niya. Hindi naman, medyo mataas pa rin, pero hindi gaya ng mga 500, 400, 300, hindi. So, maglalaro na siya ng 200 to 260, mga ganun. Kaya talagang, minomonitor talaga namin siya lagi. Especially yung pagkain niya, dapat kumain siya ng kumain. Kasi yun ang importante para mas tumaba siya. No? Yan, so hintayin natin guys yung mama. Yan, so bali dito ako nag-edit. Ito, naiwan ko pang CPU to tsaka monitor. Pero bala kong dalhin yung monitor ko, then babaklasin ko na lang yung board tsaka video card ko. Dadalhin ko na lang sa Canada yan.
Sayang kasi, nanginayang ako. Pero syempre yung case, iiwan ko na yan. Madali naman na bumili ng case sa Canada eh. Yan. Sayang sayang yung video card ko. Ano to RX 590 na 8GB. Yan. Tsaka Ryzen 5 na 5600G. Tapos ito, yung wide ko na monitor. Naiwan ko na yan dito sa Pilipinas eh. Pero ngayon nga, nagkaroon ako ng chance na umuwi. Dadaling ko na lang din siya. So, sayang din naman. Ano, okay ka na? Okay ka na? Ano ka? Kasi huwag ka puro higa. Baka doon ka na iinom. Sa kabila. No. Punta ka na doon. Malakas pa naman si mama. Ayun guys, so medyo naninilaw si mama kasi. Kumpara mo sa kulay ko. Hayaan mo na yan. Kaya Ate Mary Jane na yan. Although si mama naman, payat na rin naman talaga yan. Pero mas matindi ngayon kasi parang butot balat na lang siya. Para, mas kasama na ng lawa para pagpunto. Oo. Andiyan naman si Kuya. Ano sa mama? May hotdog yun, diba? Hotdog. Hotdog na lang. Hotdog lang. Hotdog na lang. Sa itlog. Diba may May itlog ba tayo? Marami. Ay, hotdog lang muna. Itlog lang sa hotdog. Oo. Asan hotdog? Wala ko. Meron kami. Dali mo dito. Dali mo na lang dito. Hindi ka na magprito para di ka pa ganun-ganon. So yun, check tayo ng dugo ni Mudra. Huwag mo siya doon lahat kiskisin, no? Para hindi tayo matatapos. At ginawa mo nilang avocado, orange, mango. Magkano? Magkano ilan? Mababa siya ngayon. Avocado. 139 lang. Avocado, puti. Okay yun. Avocado. Ano, mababa. Pwede ka kumain sugar, chocolate, ganun. Coke. Pumunta sa instituto. Ano? Ayos? May gunti ako dumatali. Yan guys, ito barley daw yan eh. Ayun na pala hawak. Maganda raw yan sa sakit ni mama. So dala yan ng mama ni Emma. Sige, inumin mo. Ang lasa? Dabo. Damo? O di para ka palang kambing. Kaya mo yan, huwag mo nang tikman. Wala ka na nga panlasa eh. O, kaya mo na siya ng macaroni salad. Pwede sa'yo yan. Kaso kulang ng suka. Tapos yung fruits. Kabila. Anong fruits mo yan, ma? Orange. Maano yung bukol na to? Yan din yung sa tiyan mo eh. Yan. Sabi niya, tigahawat yung Hindi, meron din siya dito sa tiyan niya eh. Tagihawat yan. Hindi ang tagihawat, ma. Dapat pa-check natin dapat yan eh. Naku naman. Ay? Bakit? Aroy, drama. Like mo Huwag yan, ma. Ginamit mo na yan eh. Anong gusto? Naku, sumasakit yung ulo ko ah. Naku po, patay. Pag tumapabigil yung bunganga mo, daling ka na namin sa hospital. Hindi mo matatapos. Awa-awa. Awa-awa. So yun nga, sana guys na lumakas pa si mama at kayanin pa ni mama. Kasi talagang totoo guys, medyo nanghihina si mama. Kasi nga gawa ng pancreas niya, no? And kaya pinagpipray namin guys na sana gumaling si mama at bumalik yung lakas niya. Tapos yun, nag-uwian nga yung kapatid ko, yung sa Germany, yung brother ko na seaman na galing US. Tapos yun nga, bumaba ng Japan, then pumunta dito sa Pilipinas. Then buti na lang din yung kapatid ko nga, yung sinundan ko, siya yung nakakasama ni mama dito sa Pilipinas. Siya yung nag-aalaga kay mama. Then yeah, yun nga, uwi yung mga kapatid ni mama, then yung mga pinsan ko galing Netherlands, Australia, Germany, then yun nga, tayo, Canada. So at least reunion na rin namin to guys, para at least maging masaya si mama, no? Sana nga guys, talagang sana gumaling si mama. At yun yung pinagpe-pray namin lahat. Kasi sobrang biglaan lang din talaga to guys. Nung na-hospital siya, doon na-detect na yun nga, may problema yung pancreas niya. At yun yung dahilan. Kaya rin siya siguro naninilaw. And buti na lang din at naagapan agad. Kasi talaga guys, totoo lang, si mama medyo takot kasi talaga sa karayom yan or sa mga check-up. Yun din yung naging problema namin guys kay mama eh. Kasi parang takot kasi siya magpa-check up, takot siya magpa-blood test. So itong nangyari kasi sa kanya, parang siya na rin mismo yung nagsabi na gusto niya magpumunta nga ng doktor, ipa-check up kasi nga parang
na ano niya sa sarili niya na bakit parang mahina siya kumain, tapos namamayat nga siya. Although payat naman na si mama, pero mas ngayon kasi talagang namayat talaga siya. Siya na nagsabi sa sister ko na gusto niya pumunta ng doktor at magpa-check up na rin nga. Sabi niya pa nga magpa-ultrasound daw siya. Then after noon, nakita ng doktor yung ma-check na yung blood test niya, or after nung ma-check ng blood niya, so nakita nga na sobrang taas ng sugar niya. Tapos may mga konting mataas din yung cholesterol niya. As in talagang guys, puro red talaga yung mga result niya. Kaya nag-alala na rin kami. And gusto niya pa guys magpadala sa ospital. Ngayon pa lang, dapat ngayong November 16, kasi may flight talaga siya ngayong November 16, kasi darating yung sister ko galing Germany talaga, kasi planado talaga yon ngayong November 16. So sabi namin wag nang hintayin nga yung umabot ng November 16, lumuwas na siya, kasi dito guys sa probinsya namin talaga medyo isa sa mga problema din talaga namin yung hospital. Yan. Kumbaga hindi pa ganoon kaganda talaga yung hospital dito, kulang pa sa mga gamit, at kaya naisip namin magkakapatid na paluwasin na siya nung siguro 3 weeks ago, parang ganon. At yun, pina-MRI namin siya, at dun nga na-detect yung pancreas niya guys, is may problema. So buti na lang din at pumayag si mama, kasi that time talaga guys ayaw niya talaga lumuwas, kasi nga matatakutin siya, ayaw niya yung kinukunan siya ng dugo. Kaya siguro guys, payo ko na rin sa inyo yung mga mother nyo, dapat siguro at 3 to 6 months dapat nagpapa-check up lagi, para at least na monitor nyo kung meron man maging problema. Kasi kay mama talaga guys, as in talagang hindi siya nagpapa-check up, takot kasi talaga siya. Yun yung rin namin, yun din yung naging problema namin. Kaya ito, nung lumabas nga itong problema niya na to, so nagulat kami syempre, dahil nga hindi naman talaga siya nagpapa-check up. So yun, medyo syempre nakakapanghina din, dahil hindi rin naman namin ina-expect na talagang dumating sa point na magkasakit siya ng ganyan. Kasi sobrang lakas pa talaga ni mama guys. Sobrang lakas pa talaga guys ni mama. Kasi 77 years old na si mama, pero malakas pa yan. Kumbaga namamalengke pa yan dati. Kasi siya na lang talaga yung naiwan dito, tsaka yung asawa ng brother ko. Tapos yung sister ko nga. Yung sister ko kasi pag ganon din, Manila, Mindoro, pag ganon. Kaya hindi talaga siya natutukan ng maigi. Tsaka takot talaga siya guys, takot talaga siya magpa-check up lagi. Kaya nga nung dinala siya sa hospital, isipin nyo guys I think 3 to 4 days lang ata siya sa hospital. Ang binayaran namin guys is umabot ng 200,000 pesos mahigit. Ano lang yun walang opera, as in lang yun, more on monitoring ng sugar niya, nagkuha ng dugo everyday. Kasi nga tinitingnan talaga, chinecheck talaga kung ano yung problema talaga sa kanya. As in yun, tapos swero lang, ganyan. As in umabot kami guys ng 200,000 pesos. Isipin nyo dito talaga sa Pilipinas, kapag medyo walang-wala ka talaga, kawawa ka talaga dito. Kaysa rin guys talaga sa naging decision namin ni Emma na mag-Canada, hindi lang na mag-Canada, Europe, magaganda mga health benefits niya yun yung mga dahilan kung bakit din kami talaga gusto namin ma-secure yung buhay namin, especially kay Zion, is yung pagka nagka-problema ng ganyan. Kasi danas na ni Emma yan guys kumbaga dumating na sa point na talagang na-experience niya na dun sa daddy niya na talagang sobrang laki ng gastos. Unlike dyan sa atin guys, kahit pa paano, kahit mataas yung tax natin, napapakinabangan natin, especially pag mga ganyang situation, kumbaga kahit pa paano wala tayong masyadong babayaran. So yun yung nakakalungkot guys. Kaya pinagpipray talaga namin guys na sana maging maayos si mama, gumaling siya at makapunta siya sa Canada, kasi talagang yun yung mga plano talaga namin sa kanilang dalawa ng kapatid ko. Kaya nga in-apply na namin siya guys noong October 20, tapos biglaan nga yan na ganyan na nagpa-hospital siya. Thankful na rin kasi kahit pa paano naagapan namin agad, kasi talaga sabi ko nga sa inyo, dapat ngayon pa lang sila luluwas, ngayon pa lang siya magpapa-check up talaga. So yung 3 weeks na yun guys, malaking bagay yun kung
patuloy na takot ni mama sa pagpapa-check up or pagpapadala sa doktor is baka mas lumala pa yung yung sakit niya. Kaya at least ngayon na-monitor na namin agad. And nabibigyan na namin siya ng tamang pagkain at saka sugar. So yun guys, no, I hope na nag-enjoy kayo sa vlog ko, and yeah, sana guys pag-pray nyo rin si mama na maging maging malakas, sana malampasan niya tong sakit niya, at sana gumaling si mama talaga. Ako naniniwala ako guys sa sa himala. Kumbaga sana magkaroon pa ng himala na malutasan or mawala yung sakit ni mama sa pancreas niya. So yun guys, if may mga question kayo, just leave a comment, and yeah, message nyo na rin kami guys, and comment na rin kayo guys kung taga saan kayo, para at least nalalaman namin kung hanggang saan nakakarating ng video namin ni Emma. Alright, so hanggang dito na lang, see you on the next one, peace!